Nako, ito na po yung mga nangyayari. Dahil sa hindi paggalaw ng Senado under Senate President Jesus Escudero dito sa controversial na impeachment, article of impeachment against Sara Duterte. Okay? Dahil dyan, 20 petisyon na magkakasalungat ang naiparating na sa Korte Suprema. Una, yung pong petisyon na pormandamos para utusan at sabihan ang Senado na mag-umpisa na ang impeachment court at nang magkaroon na ng trial dito sa kasong ito. Yan po ang hinihiling sa Korte Suprema. Petition for mandamus ang tawag dyan. Okay? Ang gusto niya ay makialam na ang Supreme Court at sabihan na dapat umpisahan na dahil sa ilalim ng saligang batas. Sa oras na natanggap yung article of impeachment, dapat kaagad-agad ay mag-resume ang impeachment court. Pero until now, hindi po gumagalaw ang Senado at gusto pa nitong Senate President na sa June mag-umpisa or sa next Congress na after State of the Nation address by July. So napakatagal po nun, kaya may petition for mandamus. Meron namang isang petition, kahapon lang ginawa, ito naman yung kampo ng mga Duterte. Siyempre, alam na natin, ang hinihiling naman ng kampo ni Duterte ay pawalang visa daw po yung article of impeachment, okay? At nahingi sila ng temporary restraining order. Kasi ang paniniwala ng kampo ni Duterte ay illegal daw, hindi daw naaayon sa saligang batas, ang impeachment against Sara Duterte. So, yun ang kailang paniniwala. Pero ako po, may sarili akong opinion dyan, mukhang hindi yata alam ng mga kampo ni Duterte ang proseso, lalo na ho ang kapangyarihan ng Kongreso. Alam nyo, ang kapangyarihan ng Kongreso, sila ang inaatasan tungkol sa impeachment. Pag may nag-complain, sila yung magpoproseso niyan. At ang mga congressman ay merong kapangyarihan na sila ang maging complainant at endorser. Kaya nga merong 215 na senador, congressman na signatory. Ayan po ang kinu-question. Wala daw sa tamang proseso, illegal daw, kaya nahingi ng temporary restraining order. So, magkakasalungat na. Merong petisyon na humihiling utusan ang Senado na mag-trial na. Meron naman petisyon na hinihiling sa Korte Suprema, pigilan dahil illegal daw ang impeachment. Nako, ay talaga hong masalimuot. Ito yung report, balita tungkol ho doon sa sulat naman. Dahil kasi si dating Senate President, now ay minority leader ng Senado, Senador Coco Pimentel, isa sa mga magaling na abogado, top-notcher sa bar po yan. Ang kanya namang hiniling at formal na sumulat na, iba na ho ang dating yan. Mismo ang kasamahan sa Senado, minority leader pa, dating Senate President. May formal lang sulat sa Senate President na sinasabing, umpisahan na natin. Ito yung report. Ay agad. Kaya dapat at kinakailangan ng Senado na gawin ito ang kanyang tungkulin na aksyonan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ng walang antala. Dito nakatuon ang sulat ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III para sa tagapangulo ng Senado. Yan o. Go. Sa sulat ni Senador Pimentel kay Senate President Francis G. Escudero, nakasaad sa ilalim ng Article 11, Section 3, Paragraph 4 ng 1987 Constitution, mababasa ang salitang trial by the Senate shall forthwith proceed kapag inihain na ang beripikadong reklamo o resolusyon ng impeachment. Bukod sa salitang agad, ang kasing kahulugan din anya nito sa Pilipino ay madali, bigla, dagli o karakaraka. Gayon din anya ang nakasaad sa pagsasali ng konstitusyon sa wikang Filipino na dapat isunod agad ang paglilitis ng Senado. Bunsod ito, binigyan din ni Pimentel ang mandato ng saligang batas sa Senado na agad ay sagawa ang impeachment case kay VP Duterte. Sa kasalukuyan, naghihintay pa ang Senado ng pagbabalik sesyon ng Kongreso upang formal na umaksyon sa articles of impeachment na ipinasa ng mababang kapulungan sa huling araw ng plenary session bago ang kanilang adjournment or recess. June 2 naman nakatakdang mag-resume ang session. Ayan o. So, yan po yung galaw na po. Sa loob na mismo ng Senado. Senate Minority Leader, Senador Coco Pimentel. Hindi lang ho press release o hindi lang interview, formal lang sumulat sa kanilang Senate President. Umpisahan na natin.
Dahil sinasabi nga ng saligang batas, basta matanggap natin ang article of impeachment, kaagad-agad mag-resume na tayo at mag-trial na nang hindi dapat na-delay. Yung tinatawag na front wind, ang sinasabi diyan, ibig sabihin, dapat daw po ay bilis-bilisan na. Sa oras na matanggap. Ang linaw-linaw naman kasi nung sinasabi ng batas Yun yung matinding pinagtatalunan ngayon ng mga abogado. Pati na yung mga justices, retired justices ng Supreme Court, mga membro ng Integrated Bar of the Philippines ay nagtatalo-talo na dito. Napakarami po ng opinyon. Pero ang nangyayari ho dito ay talaga ang damage nito at ang kawawa nito ay mamamayang Pilipino. Alam niyo kung bakit? Kasi mamamayang Pilipino ang major complainant dito. Kasi sila yung may-ari ng pera. Sila yung nawala ng tiwala sa Vice President kung paano maghawak ng pangalawang posisyon sa pinakamataas Office of the Vice President tungkol sa pera. Kaya pera ng taong bayan, yung 612 milyong piso na confidential at intelligence fund sa Department of Education at Office of the Vice President. Yung betrayal of public trust, taong bayan yun. Okay? So, ang buong Kongreso, ang maraming mamamayang Pilipino, sa kahit na anong mga survey, majority talagang pabor ng i-trial ito. Pero ang Senado po, ang paninindigan po ng Senate President until now, hindi nagbago. Hindi pwede ngayon. Sa June kami magbabalik, doon pa lang kami magtatrabaho. At sa next Congress na natin, talakayin ito. Kaya ayan, yung mga abogado nagtakbuhan na ng Korte Suprema kasi yan naman po talagang tamang proseso. Ang Supreme Court ang takbuhan natin kung meron tayong pagdududa sa mga batas na ginawa at pagpapatupad ng batas. Ito po, pagpapatupad ng batas kasi yung saligang batas ang nagsasabi na ang impeachment ay mayroong impeachment process. Tapos na sa Kongreso, na sa Senado na, dapat trabahuhin ng Senado. Ang problema ay dahil recess sila. Ayaw nilang mag-resume. Yan po yung mabigat na debate rito. Pero ngayon, wala nang magagawa ang Senate President yan dahil dalawa na yung petition. Kung ano man po kung makikialam dyan ng Supreme Court, hindi natin pangungunahan, hindi ko alam. Kung kakatigan ba ng Supreme Court, yung petition for mandamus na sila inuutusan na mag-resume na. Katunayan, hiningan na po ng komento sa loob ng 10 araw. Binigyan na ng Korte Suprema ng 10 araw ang Senado to explain at ibigay ang kailang posisyon tungkol sa petition for mandamus. So umaksyon na po ang Supreme Court doon sa unang petition. Dahil yun ang unang aksyon dyan Pag nabasa na pag-aralan, hihingaan ng pagkakataon, bibigyan ng pagkakataon ang kampo ng Senado na magpaliwanag kung bakit nga ba hindi pa sila nag-resume at bakit at kung ano kailang masasabi doon sa petition for mandamus. Okay? May-aksyon na ang Supreme Court. Mabutit binigyan ng priority. Itong pangalawa dahil kapapay lang, iba naman ito. Ang kanila naman ito mas matindi. Ang pinapalabas nila illegal. Yun ang nakakatakot doon. Pinapalabas nilang illegal yung impeachment, article of impeachment, illegal daw yung proseso. Well, alam natin kampo ng mga Duterte yan. Wala naman kasing sasabihin niya mga yan kung hindi talagang labanan itong mga ginagawa ng gobyerno kahit under the law. Kasi yung proseso ay tama ang ginawa ng Congress. Pag nakakuha ka ng enough number, nadinig ko yung press conference nila, kinu-question nila yung legality ng signature ng mga congressman. Anong pakialam niyo dun? Trabaho na yun ng Secretary General. Authentic daw na perma ng congressman yun. Na-double check na rin ng Senado. Sabi ni Senate President Escudero, na-double check na rin ng Secretary ng Senado. Authentic, original yung pirma ng mga congressman. Di legal. Alang problema. Ayun ho, isang basihan ng paghingi ng TRO at nagsasabing illegal daw itong impeachment. Mali daw yung proseso. Hindi daw ho na-verify yung signature. Nako, late sa balita itong company Duterte. Tapos na yung isang yon. Na-verify na. Okay. Yung sinasabi namang parang minadali. Pasok na nga sa 1/3. Lumampas na nga Ang 1/3 ng 306 congressman, 103 o 102 ay 215. Di pasok pa rin. Okay? Kung sinasabi namang illegal yung impeachment, article of impeachment, paano magiging illegal? Meron hong betrayal of public trust. Pitong article of impeachment, graft in corruption, bribery, pagsisinungaling, pagmumura, pagbabanta sa buhay ng Pangulo. 7 yan paano magiging illegal yon? So, hindi ko alam kung anong pinanguhugutan ng kampo ng mga Duterte, bakit sila nagpetisyon na ideklara daw illegal
at nahingi pa ng TRO before Supreme Court. Yan ang kanilang posisyon. Pero siyempre, ako naniniwala, personal kong opinion ito at analysis, ang Supreme Court hindi makikialam sa trabaho ng Senado. Pwede silang makiusap or magsabi ng kanilang posisyon, pero hindi sila pwedeng mag-utos or hindi sila pwedeng makialam, manghimasok sa trabaho ng legislator. Kasi pinapangalagaan ng three branches of government. Lagi kong sinasabi ito nung araw pa. Executive Department, Legislator, at saka po ang Judicial. Pwede silang mag-coordinate, pwede silang mag-usap, pero hindi sila pwedeng magsapawan. Ang tanging trabaho lang ng Supreme Court, okay, alamin kung tama ang pagkagawa ng batas, aalamin din kung tama ang implementation ng batas. Kaya doon tayo talaga tumatakbo pag meron tayong pagdududa sa implementation at ginawang batas. Ang Executive Department naman, tagapagpatupad ng batas. Okay? Ang ating mga legislator, sila yung gumagawa ng batas. Tagagawa ng batas, in aid of legislation, investigation, oversight function, yan po yung trabaho. So yan yung mahalagang three branches of government. Huwag nating kakalimutan. Professional sila lahat, hindi sila magsasapawan. Okay? Sa ngayon, ang usapin ay nasa Senado dahil ayaw mag-resume. Para dun sa impeachment court, para magkaroon ng trial. Kaya umabot dito. Pero dahil nga yung Senate minority, mahalaga po ang boses at tinig, posisyon ng Senate minority. Pag yan ang umapila at formal lang nag-request na mag-trial na mula sa liderato ng Senado, pag hindi pa rin siya gumalaw, something wrong na kay Senador Escudero. Baka may personalan na ito. Hindi na maganda yan. Okay? Hindi na yung maganda, Senate President. Parang ikaw na lang ang ayaw. Pero gusto pala ng minority ng Congress, ng Senado. So dapat ho ay dinggin yan. Kasi wala namang illegal kung magre-resume kayo ngayon. Dahil kayo'y nakareses lang. Wala naman sa saligang batas na kapag nakareses ka o yung recess na inyong idineklara, ay naaayon ba sa saligang batas yun? Ako, ang tingin ko, rule lang yan. Sa inyong rules lang yan. Internal policy lang ninyo yan. Ay alin ba ang mahalaga? Ang saligang batas o yung internal policy? Yung policy nyo, yung rules ng Senado. Ayan ha? Kaya ho, merong talagang legal battle. Meron ho talagang matinding debate. Political, technical, legal, umiiral dito. Pinopolitika na ng ibang sektor. Tinetechnical naman ng Senado. At siyempre, yung legal issue ay nangingibabaw. No one is above the law. Yan po ang kailangan dito. Rule of law. Impeachment process under 1987 Constitution. Kaya huwag niyo masyadong patagalin. Kasi ang taong bayan naiinip na rito. Dahil inamin naman ng kampo ni Duterte, nakahanda sila sa trial. So walang trial. O edi, yung Senado may problema. Yung na-impeach na si Sara Duterte, pabiyahe-biyahe lang. Pa-Japan-Japan, kung saan-saan, pa-relax-relax. Parang hindi masyado niya siniseryoso itong problemang ito. Tumatawa-tawa pa sa pagkamaharap sa media pag may press conference. Di ba? So, yan ho. Kasi nga, kaya siguro gano'n, ang feeling pala nila, ay illegal itong impeachment. Kasi nagpetisyon na sila before Supreme Court na inihiling na illegal daw, unconstitutional. Yung pala, yun ang kanilang paniniwala. Kaya si Sara, pa-relax-relax, pa-travel-travel, patawa-tawa lang sa press conference. Kasi yun ang kanilang paniniwala. Kaya ang solusyon dyan, mag-trial. Para malaman natin ang mga ebidensya. Para malaman natin ano bang ebidensya ng prosecutor. Paano ba ito ika-counter ng side ng mga abogado, defense counsel. Ganun po yan. Kaya nga kailangan ng trial. Ilabas ang lahat ng dokumento, lahat ng testigo, ang akusado, ipresenta ang mga ebidensya, magkaroon po ng pagdinig na malinaw. Yan ang importante. Bakit ba masyadong tineteknikal lang ating mga senador? Senador Escudero, mukhang ikaw lang ang ayaw eh. Ang problema, ikaw ang Senate President, kaya walang magawa yung ibang mga senador. Eh ano ba ito? Parang nahuhustage ang katarungan. Nawawala ang hustisya. Nawawala ang katarungan sa ating bansa dahil sa may mga personal interest yung iba. Please like, share ng ating video. Paki-share po ninyo ito para maintindihan at makarating po sa lahat ng mga Pilipino sa buong mundo. Kung kayo'y naiinip sa desisyong ito at sa nangyayaring ito, ako hindi. Sinusubaybayan ko po at lahat ng punto aking ipapaliwanag para po maging tulay ako ng mga tamang impormasyon. Walang fake news dito. Kaya hindi tayo kasama sa mga iniimbestigahan ng mga fake news vlogger kasi hindi ito fake news ang aking mga channel, Mike Abe Opinions at yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV.